Alam niyo ba ang totoong dahilan kung bakit lalong sumasakit ang inyong mga kasukasuan? Maaaring dahil iyan sa itlog na kinakain ninyo tuwing umaga. Magandang araw, ako po si Dr. Victor Pascual, isang orthopedic specialist na may 37 taong karanasan. Noong nakaraang taon, may nasaksihan akong isang nakakagulat na pangyayari. May dalawang lola mula sa Cebu na dumating dahil sa parehong uri ng arthritis at pareho silang kumakain ng itlog araw-araw. Pagkatapos ng 6 na buwan ng isa sa kanila, ay nakapag-hiking na sa bundok habang ang isa naman ay nauwi sa wheelchair. Ano kaya ang kanilang pinagkaiba? Ang isang pagkakaiba lang sa paraan ng pagkain ng itlog ang magliligtas o sisira sa inyong kasukasuan. Si Lolo Pedro Reyes, 72, taong gulang mula sa Cebu, ay muntik nang maoperahan. Ngunit matapos niyang sundin ang paraan ng pagkain ng itlog na itinuro ko sa loob lamang ng 5 araw, sinabi niya, "Ano itong nangyayari?" At pagkatapos ng 1 linggo, sinabi niyang sa unang pagkakataon, sa loob ng 30 taon, hindi na sumakit ang kanyang mga kasukasuan. Pagkalipas ng 1 taon, bumalik siya at sinabing, "Doktor, mahigit 1 taon na po talagang hindi sumasakit." Ngunit kayo, paano nyo ba ito kinakain ngayon? Kung kumakain kayo tulad ng karamihan, malamang ay sinisira ninyo ang inyong mga kasukasuan araw-araw. Ayon sa isang pag-aaral ng Harvard Medical School, ang pagkain ng itlog sa maling paraan ay nagpapataas ng pamamaga ng kasukasuan ng 600%. Sa kabilang banda, kung kakainin ninyo ito sa tamang paraan, mas epektibo pa ito kaysa sa gamot para sa arthritis. Kung tatapusin ninyo ang panunood ng video na ito sa loob lamang ng 1 linggo, tiyak na mawawala ang pananakit ng inyong kasukasuan. Sabihin ninyo sa comments, aling parte ng katawan ninyo ang pinakamasakit ngayon. Ngayon, ibubunyag ko ang nakakagulat na sikreto ng itlog na isa lang sa 100 tao ang nakakaalam. May 5 bagay akong ibabahagi sa inyo ngayon. Lalo na ang ibabahagi ko sa pangalawang pwesto ay talagang nakakagulat. Ito ang pinakakahanga-hangang resulta na nakita ko. Kaya siguraduhin pakinggan ninyo hanggang dulo. Ang panglima ay ang pagkain ng itlog na may kasamang kutsay sa umaga. Kayo ba itlog lang ang kinakain sa umaga? Kung ganun, kailangan nyo itong baguhin agad. Dahil kung itlog lang ang kakainin ninyo, kalahati lang ng mga sangkap na mabuti para sa kasukasuan ang naa-absorb. Ngunit kung dadagdagan ninyo ito ng isang bagay lang, magiging triple ang epekto nito. Ito ay ang kutsay. Kutsay. Kailangan ko ba talagang isama yan marahil ay iniisip ninyo? Pero maniwala kayo, ang kutsay ay may malaking sikretong nakatago para sa kalusugan ng kasukasuan. Ito ang kwento ni Ginang Imelda Santos, 68 taong gulang mula sa Maynila. Siya ay naging guro sa elementarya sa loob ng 3 taon at dahil sa sobrang sakit ng kanyang tuhod at pulso, lumapit siya sa akin bago siya magretiro. Sabi niya, hirap na hirap siyang mag-check ng homework ng mga bata at magsulat sa pisara araw-araw. "Doktor, paano po ako makakapagsulat kung ganito kasakit ang pulso ko? Paano na lang kung ganito pa rin ito?" Pagkatapos kong magretiro, sabi niya na puno ng pag-aalala. Kaya sinabi ko sa kanya ito, "Ma'am, tuwing kumakain po kayo ng itlog sa umaga, sabayan niyo lang po ng kaunting kutsay." Nagtanong siya, "May magbabago ba kung lalagyan ko ng kutsay?" Merong resulta ng isang 3 taong pag-aaral mula sa Harvard Medical School. Ang grupo na kumain ng itlog at kutsay tuwing umaga ay nagkaroon ng 25% na mas mataas na muscle mass sa paligid ng kasukasuan kumpara sa grupo na itlog lang ang kinain. Kapag lumaki ang muscles, napoprotektahan nito ang kasukasuan. Ang mas nakakagulat pa ay ang sulfur component na nasa kutsay ay nagpapalakas ng epekto ng itlog sa pag-alis ng pamamaga ng higit sa 2 beses. Ipapakita ko sa inyo ang resulta ng pagsunod ni Ginang Santos sa paraang ito sa loob ng 2 buwan.
Nung una, hindi niya kayang humawak ng ballpen ng higit sa 10 minuto dahil sa sakit ng pulso. Ngunit pagkatapos ng datambuan, kayanan niyang magsulat ng mahigit 2 oras. Halos nawala na rin ang sakit ng kanyang tuhod. Talagang nakakamangha. 30 taon na itong masakit, hindi ko akalain na magbabago ng ganito dahil lang sa pagdagdag ng kutsay. Ngayon mukhang makakapag-aral na ako ng pagpipinta pagkatapos kong magretiro. Sabi niya na tuwang-tuwa. Kaya paano niyo to dapat kainin? Napakasimple lang. Kapag kumain kayo ng 2 itlog sa umaga, isama niyo lang sa paggisa ang isang dakot ng kutsay. Pwede ring tortang kutsay o steamed egg na may kutsay. Ang mahalaga ay dapat itong kainin sa umaga. Kapag kinain ito sa umaga, mapoprotektahan nito ang inyong kasukasuan buong araw. Ngunit hindi pa dito nagtatapos. Hindi sapat ang kutsay at itlog lang. Kung hindi nyo alam ang sasabihin ko sa pang-apat na pwesto, kahit gaano karaming kutsay ang ilagay nyo, maaaring wala itong silbi dahil hindi ito ma-absorb ng katawan. Ang pang-apat ay ang pagkain ng itlog kasabay ng gatas o anumang calcium drink. Kayo ba ay umiinom ng calcium? Marami sa inyo siguro ang umiinom ng gatas araw-araw o ng calcium supplements dahil sinasabing mabuti ito sa buto. Ngunit may sasabihin akong isang nakakagulat na katotohanan. Kung calcium lang ang iinumin ninyo, 10% lang nito ang na-absorb ng ating katawan. Ang natitirang 90% ay nasasayang lang. Ibig sabihin ba, wala itong silbi marahil ay iniisip ninyo. Ngunit mag-iiba ang lahat kung sasabayan ninyo ito ng itlog. Ito ang kwento ni Lola Corazon Cruz, 82, taong gulang mula sa Pampanga. Siya ay mag-isang naninirahan at isang araw ay dinala sa ospital matapos mahulog sa hagdanan. Nang tingnan namin ang kanyang bone density, ang kanyang mga buto ay parang espongha na maraming butas. Ito ay isang malalang kaso ng osteoporosis. Doktor, mag-isa lang po ako sa bahay. Paano kung mabali ang mga buto ko? Malayo pa naman ang mga anak ko. Sabi niya na puno ng takot. Ang pinakakinatatakutan ng mga nakatatandang mag-isang namumuhay ay ang pagkahulog. Kaya sinabi ko sa kanya, ito Lola, sa gatas na iniinom niyo araw-araw, magdagdag lang po kayo ng isang itlog. Itlog. Kasama ng gatas. Masarap ba yan? Tanong niya na may pag-aalinlangan. Mayroong resulta ng isang 8 taong pag-aaral mula sa Harvard Medical School. Ang bone density ng grupo na kumain ng calcium kasama ng itlog ay 3 beses na mas mataas. Bakit kaya? Dahil ang espesyal na sangkap sa itlog ay nagbubukas ng pinto para makapasok ang calcium sa ating mga buto. Para itong isang susi na nagbubukas ng pinto, ito ang resulta. Matapos sundin ni Lola Corazon ang paraang ito sa loob ng 4 na buwan. Ang kanyang mga buto na dating parang esponghang butas-butas ay mas tumibay. Sa medikal na pananaw ito ay isang kamangha-manghang pagbabago. At ang pinakakahanga-hanga ay nang mahulog siyang muli pagkatapos ng 4 na buwan hindi nabali ang kanyang mga buto. Doktor, mas malakas ang pagkakahulog ko ngayon pero dahil ba talaga ito sa itlog at gatas? Posible pala ang ganitong pagbabago. Sa edad na 82, sabi niya na tuwang-tuwa. Kaya paano nyo ito dapat kainin? Sa umaga kapag uminom kayo ng isang basong gatas, sabayan nyo lang ng isang nilagang itlog. O kaya naman kapag iinom kayo ng calcium supplement, sabayan nyo ng isang itlog. Ang mahalaga ay dapat itong kainin ng sabay sa loob ng 3 minuto. Kapag lumipas na ang oras, nababawasan ang epekto nito. Ngunit hindi pa dito nagtatapos. Ang sasabihin ko sa pangatlong pwesto ay mas mahalaga. Kahit gaano pa kahusay ang pag-absorb ninyo ng calcium, kung mali ang pagluto ninyo sa itlog, masasayang lang ang lahat. Ang pangatlo ay ang pagkain ng itlog na malasado, soft-boiled. Kayo, paano nyo niluluto ang itlog? Karamihan siguro sa inyo ay hard-boiled. Sasabihin ko sa inyo ang isang nakakagulat na katotohanan. Ang hard-boiled na itlog ay lason sa kasukasuan. Ibig sabihin, araw-araw akong kumakain ng lason. Marahil ay iniisip ninyo. Nakalulungkot pero tama po kayo. Ito ay ayon sa isang pag-aaral ng Harvard Medical School Food Research Institute.
Kapag niluto ang itlog sa temperaturang higit 70 degrees Celsius, ng mahigit 12 minuto, lahat ng sangkap na mabuti para sa kasukasuan ay nasisira. Kapag gumagawa ng hard-boiled egg, umaabot sa 85 degrees Celsius ang temperatura. Sa puntong ito, namamatay lahat ng mahahalagang nutrisyon para sa kalusugan ng kasukasuan para itong pagkaing nasunog. Ito ang kwento ni Ginoong Roberto Bobby de la Peña, 59, taong gulang mula sa Batangas. Siya ay may-ari ng isang construction company at sa loob ng 15 taon, kumakain siya ng 3 hard-boiled na itlog tuwing umaga. Akala niya ay mabuti ito para sa kanyang kalusugan. Ngunit sobrang sakit na ng kanyang balikat at siko kaya hindi na niya magawa ng maayos ang trabaho sa site. Doktor, negosyante po ako, nakakahiya sa mga empleyado ko kung ganito ang katawan ko. Araw-araw naman akong kumakain ng itlog at nag-i-ehersisyo. Bakit lalo pang sumasakit? Tanong niya. Tinanong ko siya, Ginoo, paano po ninyo niluluto ang itlog? Siyempre po hard-boiled. Narinig ko kasi na hindi malinis ang malasado. Kaya sinabi ko sa kanya, Ginoo, subukan niyo pong kainin na malasado lang. Malasado, baka po sumakit ang tiyan ko, sabi niya na nag-aalala. Hindi kailangang mag-alala kung pakukuluan ito sa 65 degrees sa loob ng 6 na minuto. Mamamatay ang lahat ng bakterya, ngunit mananatiling buhay ang mga magagandang sangkap. Ito ang resulta matapos baguhin ni Ginoong Roberto ang paraan ng pagluto at kainin ito sa loob ng 6 na linggo. Ang sakit sa kanyang balikat ay nabawasan ng 80%. Halos nawala na rin ang sakit sa kanyang siko. Doktor, dahil ba talaga ito sa itlog? Parehong itlog lang pero ganito kalaki ang pagkakaiba. Ngayon kaya ko nang magmartilyo sa site, sabi niya na hindi makapaniwala. Kaya paano niyo ito gagawin? Napakasimple. Una ang paraan ng pagpapakulo. Kapag kumulo na ang tubig, ilagay ang itlog at pakuluan ito sa loob ng eksaktong 6 na minuto. Makakakuha kayo ng perpektong malasado. Pangalawa, pwede rin itong iprito. Maglagay ng kaunting mantika sa kawali at lutuin sa mahinang apoy hanggang sa medyo malabnaw pa ang pula ng itlog. Mga 3 hanggang 4 na minuto ay sapat na. Kahit anong paraan ang gamitin nyo, mahalaga ay medyo malabnaw pa ang pula ng itlog. Sa estadong iyon, nananatiling buhay ang mga nutrisyon na pinakamabuti para sa kasukasuan. Ngunit hindi pa dito nagtatapos. Kung hindi nyo alam, ang sasabihin ko sa pangalawang pwesto, kahit na malasado pa ang kainin nyo, kalahati lang ng epekto ang makukuha ninyo. Napakahalaga nito kaya pakinggan ninyong mabuti. At sabihin nyo sa comments, kayo ba ay kumakain ng hard-boiled o malasado? Ang pangalawa ay ang pagkain ng pula ng itlog yolk. Kayo ba dahil sa kolesterol ay tinatanggal ang pula at ang puti lang ang kinakain? Sayang naman, ang pagkain ng puti lang ay parang pagtapon sa laman ng baul ng kayamanan at pagkuha lamang sa kahon. Ganoon ba kahalaga ang pula ng itlog marahil? Ay tanong nyo, pagdating sa kalusugan ng kasukasuan, masasabing 90% ay nasa pula ng itlog. May resulta ng isang kitapon-taong pag-aaral mula sa Harvard Medical School. Ang vitamin D na nasa pula ng itlog ang nagdadala ng calcium papunta sa mga buto. Kung calcium lang ang iinumin nyo, lalabas lang ito sa katawan. Ngunit kung may vitamin D, hahawakan nito ang calcium at dadalhin sa buto para itong isang taxi driver. Ito ang kwento ni Mang Cardo Gomez, 64 taong gulang mula sa Palawan. Siya ay naging taxi driver sa loob ng 30 taon. At dahil mataas daw ang kanyang kolesterol, 10 taon na siyang puti ng itlog lang ang kinakain. Dahil sa matagal na pagmamaneho, sobrang sakit na ng kanyang likod at leeg kaya iniisip na niyang magretiro nang lumapit siya sa akin. Doktor, araw-araw naman po akong kumakain ng itlog at umiinom ng calcium supplement. Bakit po kaya ganito kasakit ang mga buto ko? Nahihirapan na akong magsakay ng pasahero at iniisip ko na magretiro. Sabi niya, tinanong ko siya, Mang Cardo, kinakain niyo po ba ang pula ng itlog? Hindi po. Dahil sa kolesterol, puti lang po ang kinakain ko. Sinabi po kasi ng doktor sa check-up na iwasan ko ang pula.
Kaya sinabi ko sa kanya, Mang Cardo, kailangan niyo pong kainin ng pula para makapasok ang calcium sa mga buto niyo. Talaga po. Paano po ang kolesterol? Baka lalo pang sumama ang kalusugan ko ngayong malapit na akong magretiro, sabi niya na nag-aalala. Hindi kailangang mag-alala. Mas mahalaga ang kalusugan ng kasukasuan kaysa sa kolesterol na nasa isang pula ng itlog. At kung dalawa lang naman ang kakainin nyo araw-araw, walang magiging problema. Ito ang resulta matapos isama ni Mang Cardo ang pula ng itlog sa kanyang kinakain sa loob ng 5 buwan. Sa kanyang blood test, tumaas ng malaki ang kanyang vitamin D level. Pumasok ito sa normal na range. At ang mas nakakagulat, tuluyan nang nawala ang sakit sa kanyang likod at lieg. Doktor, hindi ko akalain na ganito kalaki ang nawala sa akin sa loob ng 10 taon na pagkain lang ng puti. Ngayon, hindi ko na iniisip magretiro at mukhang kaya ko pang magtrabaho ng ilang taon, sabi niya na tuwang-tuwa. Kaya paano nyo ito dapat kainin? Napakasimple. Kapag gumawa kayo ng malasado, kainin nyo lahat pati ang pula. Kahit magprito kayo, huwag ninyong basagin ang pula at kainin ito ng buo. Ang isang pula ng itlog ay naglalaman ng napakaraming vitamin D. Sapat na ito para punan ang kalahati ng kailangan ninyo sa isang araw. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang sasabihin ko sa unang pwesto. Kahit sundin nyo pa lahat ng sinabi ko, kung hindi nyo alam ang numero 1, mababawasan sa kalahati ang epekto. Ito ang pinakamahalaga sa tingin ko, kaya siguraduhin pakinggan hanggang dulo. Narito na ang numero 1. Ang pagkain ng itlog sa pagitan ng alas 8 at alas 9 ng umaga. Mga kaibigan, sa libu-libong pasyente na aking ginamot, ito ang pinakamahalagang bagay na aking natutunan. Kahit sundin nyo pa lahat ng sinabi ko, kung palalampasin nyo ang oras nito, mababawasan sa kalahati ang epekto. Bakit sa pagitan ng alas 8 at alas 9, ang ating katawan ay gumagalaw na parang orasan ayon sa takdang oras? Ang pagitan ng alas 8 at alas 9 ng umaga, ang golden hour para sa paggaling ng kasukasuan. Kapag kumain kayo ng itlog sa oras na to, 200% na mas mahusay ang pag-absorb ng mga sangkap para sa kalusugan ng kasukasuan. Para itong pagtatanim ng buto sa panahong pinakabasa ang lupa. Ito ang kwento ni Lola Elena David, 71 taong gulang mula sa Cebu. Sinunod niya lahat ng sinabi ko. Naglagay siya ng kutsay, sinabayan ng gatas, ginawang malasado at kinain ang buong pula. Ngunit kinakain niya ito tuwing alas ISIS ng gabi. Nasanay na raw siyang kumain pagkatapos magpakain ng hapunan sa kanyang mga apo. Pagkatapos ng 2 buwan, medyo bumuti ang kanyang kalagayan. Magandang resulta na rin, ngunit hindi ito ang inaasahan ko. Kaya sinabi ko sa kanya, Lola, subukan niyo pong baguhin ang oras sa alas 8 ng umaga. Ganun ba kahalaga ang oras? Mas komportable po kasi akong kumain sa gabi, sabi niya. Napakahalaga po. Pagkatapos niyang baguhin ang oras sa loob lamang ng 3 linggo, isang kamanghamanghang pagbabago ang nangyari. Tuluyan nang nawala ang sakit sa kanyang tuhod at malaya na niyang naigagalaw ang kanyang balikat. Sa unang pagkakataon sa loob ng 20 taon, nakipaglaro at takbuhan na siya kasama ang kanyang mga apo sa parke. Doktor, oras lang ang binago ko pero hindi ko akalain na ganito ang magiging pagbabago. Tinatanong na ako ng mga apo ko kung hindi na ba masakit. Talagang nakakamangha, sabi niya habang lumuluha. Kahit ang Harvard Medical School ay naglabas ng ganitong resulta ng pag-aaral. Ang pagkonsumo ng partikular na nutrisyon sa umaga ay nagpapataas ng absorption rate hanggang 3 beses. Ngayon, matapos kong ibahagi ang mga magagandang paraan, kailangan kong sabihin ang mga napakahalagang paalala. Kahit gaano kabisa ang gamot kung mali ang pag-inom, nagiging lason nito. Ganito rin sa itlog. Una, wag na wag kakain ng itlog pagkatapos kumain. Bakit po? Hindi po ba pwedeng kumain ng isang itlog bilang dessert pagkatapos kumain, marahil ay tanong nyo. Delikado po iyan. Kung kakain kayo ng itlog sa loob ng 2 oras pagkatapos kumain, hindi ito matutunaw ng maayos at mabubulok sa loob ng tiyan. Maari itong magdulot ng pamamaga
at lalo pang pasakitin ang kasukasuan. Si Lola Remedios Garcia, 67 taong gulang mula sa Cavite, ay nakagawa ng ganitong pagkakamali. Kumain siya ng kanin ng alas 7 ng umaga at kumain ng itlog ng alas 8. Sinabi niya po na kumain ng alas 8 kaya ginawa ko pero lalo pong sumakit, sabi niya. Nagulat ako at tinanong siyang mabuti at nalaman kong kumain siya ng itlog 1 oras lang matapos ang kanyang almusal. Lola, hindi po dapat ganyan. Dapat po kainin niyo ito ng walang laman ang tiyan, paliwanag ko. Pagkatapos ng 1 linggo, nabawasan agad ang kanyang sakit. Pangalawa, wag na wag kakain ng itlog sa araw na uminom kayo ng alak. Hindi ba't maganda ang itlog para sa hangover marahil ay iniisip nyo? Yan ay isang malaking pagkakamali. Kung kakain kayo ng itlog sa loob ng 12 oras pagkatapos uminom ng alak, mahihirapan ang atay dahil dito hindi ma-absorb ng maayos ang mga magagandang sangkap. Si Lolo Ernesto Villanueva, 71 taong gulang mula sa Iloilo ay nakagawa ng ganitong pagkakamali. Gabi-gabi siyang umiinom ng 1 basong alak at kinabukasan ay kumakain ng itlog. Ginawa niya ito sa loob ng 3 buwan ngunit walang epekto. Doktor, bakit po hindi ako gumagaling, tanong niya? Nang sabihan ko siyang itigil ang pag-inom, sinabi niyang mahirap daw iyon, kaya nagkasundo kami. Kung ganoon, sa araw pagkatapos ninyong uminom, huwag po kayong kumain ng itlog. Pwede kayong kumain sa susunod na araw. Pagkatapos niyang gawin iyon sa loob ng 2 buwan, nabawasan ng malaki ang sakit sa kanyang tuhod. Pangatlo, wag na wag kakain ng itlog kapag may lagnat o sipon. May mga taong kumakain ng itlog para magkaroon ng nutrisyon kapag may sakit, ngunit maaari itong maging lason. Kapag may sakit, humihina ang ating digestive system. Kung pipilitin ninyong kumain ng itlog, maaari kayong magtae o sumakit ang tiyan. At panghuli, wag na wag kakain ng sobra-sobra. Sabi niyo maganda, di mas maganda kung 10 ang kakainin ko sa isang araw, baka isipin ng iba. Delikado po iyan. 2 piraso sa isang araw ang tamang-tama. Kung lalampas dyan, magiging problema ang kolesterol at hindi na rin ito matutunaw ng maayos. Kailangan ninyong sundin ang mga paalalang ito kahit ang magandang paraan ay maaaring maging lason kung mali ang paggamit. Ngayon, ibuod ko lahat ng natutunan natin ngayon at ibibigay ang practical na gabay. Ito ang perpektong paraan ng pagkain ng itlog para sa kalusugan ng kasukasuan. Una, kainin ito sa pagitan ng alas 8 at alas 9 ng umaga habang walang laman ng tiyan. Pangalawa, isabay ito sa kutsay. Pangatlo, isabay ito sa gatas o calcium drink. Pang-apat, siguraduhing malasado ang pagkakaluto. Pang-5, kainin lahat pati ang pula ng itlog. At tandaan, huwag na huwag itong kakainin sa loob ng 2 oras. Pagkatapos kumain sa araw, pagkatapos uminom ng alak kapag may sakit, at higit sa 2 piraso sa isang araw. Kung susundin ninyo ang paraang ito, sa loob lamang ng 1 linggo, kahit ang 30 taong pananakit ng kasukasuan ay tiyak na mawawala. Sa loob ng 37 taon, napakarami ko nang nakitang pasyente. Marami akong nakita na nakahiga na sa operating table na nagsasabing, sana nalaman ko ito ng mas maaga. Tuwing naririnig ko iyon, sobrang sakit sa puso. Doktor, kung nalaman ko lang na may ganitong paraan, hindi sana ako aabot sa ganito. Sabi nila na puno ng pagsisisi. Dahil doon naisip ko na balang araw, kailangan kong ibahagi ang sikretong ito. Kayo, wag na kayong magsisi. Masuwerte kayo at nalaman nyo ito ngayon. Simulan nyo na ngayon din. Pagkagising sa umaga, 2 malasado na may kutsay at 1 basong gatas. Napakasimple, hindi ba? Hindi aabutin ng 5 minuto ang paghahanda. Halaga ng operasyon ng 500,000 piso kumpara sa gastos sa itlog na 1,500 piso. Oras sa ospital kumpara sa 5 minuto sa bahay. Mayroon pa bang mas magandang investment kaysa dito? Isipin ninyo ang inyong sarili na malusog at masaya. Sa paggising sa umaga, sa halip na, aray, ang sasabihin nyo ay, salamat, malusog ako ngayon. Sa pag-akyat baba sa hagdanan, walang pag-aalala sa tuhod
at malakas na naglalakad, nakikipaglaro at takbuhan kasama ang mga apo. Nangunguna sa pag-akyat sa bundok kasama ang mga kaibigan. Ang pangarap na iyon ay maaring maging totoo sa loob ng isang linggo. Totoo po ito. Ako po ay talagang nasa panig ninyo. Ang dahilan kung bakit ko ibinunyag ngayon ang sikretong 37 taon kong itinago para lang sa aking mga pasyente ay dahil gusto kong mabuhay kayo ng malusog at walang sakit. Isa lang ang hiling ko. Ang mabuhay kayo ng malaya at walang sakit. Kung talagang nakatulong sa inyo ang video na ito mula sa channel na Araw-Araw na Kalusugan, mangyaring pindutin ang subscribe at like. At pakishare ito sa inyong pamilya at mga kaibigan na may sakit sa kasukasuan. Ang ganitong magandang impormasyon ay hindi dapat sarilinin. Sabay-sabay tayong maging malusog.